OMG, VP Sara, nahuli si Abante, leak video, kalat na kalat, nasa publiko, Senado, impeachment, ipinatigil na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang, hindi lahat ng tao ay kaya mong mapaniwala sa mga palabas at tila kasinungalingan nyo. Dahil sawa at gising na ang taong bayan sa lahat ng mga kabulastugan na ginawa nyo. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos hinamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante si Mayor Basti Duterte na alamin ang pondong nakalaan sa flood control project sa Davao City. Mga resibo ng flood control sa Davao City tila laking sampal umano sa pagbumukha ni Benny Abante na siyang ipinakita naman mismo ng taong bayan sa Davao City at leakage video. Ano yung hinahamon ni Abante ba dyan sa mga Duterte? Kay Pulong? Alam nyo yung mga nagsasampa ng impeachment kay VP Sara, no? Pati ito si Abante. Kayo ba naglalabas kayo ng mga nagawa nyo, mga nagastos nyo sa mga lugar nyo? Di ba bago mo dapat iutos o ipagawa sa isang tao, kung gusto mong tularan ka niya, di ba parang pag matatanda, kung gusto mo tularan ka ng bata, dapat ikaw yung maging magandang ehemplo bilang matanda. So, ibig sabihin, ikaw, pastor. Pastor na natawag ko sa'yo, wag ng congressman. Para maalala mo na pastor ka. Diba? Diba dapat ikaw ang nagpapakita, no? Ikaw ang nauunang magpakita ng kung anong hinihingi mo. Kay Pulong. Diba? Dapat ikaw kasi kung ikaw ginagawa mo yung sayo, pinapakita mo yung sayo, kung siyempre magandang halimbawa yon, ipapakita mo yung mga salin mo, mga ganyan, is pwede ka sundin na nakababata sa'yo. Siyempre, ikaw yung nakatatanda eh. Gagayahin ka din niya. Kaso kung ikaw yung nakakatanda, hindi mo naman din pinapakita yung sa'yo, bakit kanya susundin? Di ba parang napaka-unfair? Hindi ka naman niya tatay. Diba? Yan ang hirap sa mga nag-aano ng impeachment ni VP Sara. Gusto nilang malaman, dito kay Pulong, sa mga Duterte, hindi lang kay VP Sara, kundi sa buong Duterte. Gusto nilang malaman kung ano yung mga assets, mga ano ng mga Duterte. Pero yung mga taong nag-i-impeach sa kanila, ayaw nila ipaalam yung mga salin nila, yung mga assets. Ayaw nilang ipaalam. Diba? Parang unfair naman yun. Kung ikaw, gusto mo linisin yung bakuran ng iba, linisin mo muna yung bakuran mo. Kasi, ipinapalinis mo yung bakuran ng iba, pero yung bakuran mo napakarumi. Diba? Ikaw ang dapat mauuna. Kasi kung ikaw makikita nilang malinis ka, may karapatan ka nang magsalita o sa kanila na, ipakita nyo naman yung sa inyo. Pero pag wala kayong ginagawang ganyan, ay mali yun. Na tinatago di umano ni Benny Abante, umaalingasaw na sa publiko. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Sinabi ko kanina, hindi ko inaakusahan si Abante sa ganon. Pero, syempre, tayo, kung siya nag-uutos o nagsasalita ng ganon, dapat ipakita niya muna yung sa kanya. Para sa akin is yung fair lang dapat, hindi unfair. Diba? Kasi mamaya magalit to kasi diba, mahilig magpatawag din to ng pag may bumibira sa kanya. Patawag niya sa kongreso yan.
Eh ako, maliit na tao lang naman ako, pero hindi alam kung hindi mo ako papansin eh. Pero syempre, sa akin lang dapat ikaw muna talaga mauna. Kayo dyan, di ba? At ito na nga mga kababayan, tila sampal di umano sa pagmumuka ni Benny Abante nang ipinakita mismo ng taong bayan ang resibo ng flood control sa Davao City. Ayon pa sa naturang video, mangang-mangha ang taong bayan sa ipinagmamalaki ng isa sa mga flood control sa Davao City. Isa lamang ito sa flood control project sa Davao City sa pamumuno ng mga Duterte. Ganito kaganda, kaayos at katibay ang pagkakagawa. Nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng maraming Pilipino, particular na ng mga Davaoeños. Isa pa sa hinangaan ng taong bayan, ang Davao Phase 1 Ikulan segment na talagang makikita mo ang kahabaan ng flood control na napakakapal ng semento, hindi tinipid, napakatibay at napakaganda. Talagang Kita mo, parang hindi talaga siya magigiba. Mismong taong bayan na talaga, yung taong bayan dyan na nagpakita dyan sa Davao, yung flood control project ni Pulong. O, di ba? Yung iba ba, nagpapakita sila ng kanila. Meron nga yung nag-iikot si Senator Robin, di ba? Yung mga flood control project, nagigiba. Eto, mukhang matibay. Talagang pader na pader. Puro mga sandigan talaga. Matitibay na bato talaga. Di ba? sabi mo na ang mga pondo para sa proyekto na ito ay Pero ang ganda, kala mo pwede pa siyang pasyalan. Meron ba kayo niyan? Kung tutusin, napakasarap dyan sa Davao. Kasi para sa akin, madami akong nakakausap dito na mga katunay dyan sa Davao na talagang napaka-safe niyang lugar na yan. Hindi naman ganun pero isa yan talaga sa safe. Kahit paano yan ang safe kaysa Metro Manila. Alam naman natin sa Metro Manila, dyan di talabak. Pero dyan sa Davao is alam natin kahit papaano kontrolado. At saka talagang magaganda talaga yung mga tanawin dyan. Marang sasabi sa akin, magaganda tanawin dyan. Talagang malayong malayo. No? Malayong malayo dito sa iba. Diba? talagang nagamit ng tama at napunta rito at hindi tinipid at kinurakot. Ang proyekto na ito sa Mindanao ay isang typical flood control project sa Davao City. Matibay, makapal, hindi tinipid at napakahusay ng pagkaplano at pagkakagawa. At ang parting itaas nito ay ginawa na pwedeng pasyalan, pahingahan at yun yung pwedeng sinasabi lakaran ng natin. taong bayan. Kaganda-ganda ng ginawa nila, pwedeng pasyalan, di ba? Hindi lang basta-basta flood control yan, kundi ginawang pasyalan. 'Di ba? Para nakikita din naman ng mga tao diyan sa Davao yung nagawa ng mga Duterte diyan. No, hindi lang 'tong flood control, pati sa mga taong bayan na gustong magpahinga at mamasyal. Makikita nila talaga. Sulit na sulit. Kahit anumang oras dahil may street light na solar panel, sinadya ng aming team na hanapin at i-post ito dahil may isang miyembro raw di umano sa 20th Congress na putak kahit hindi naman binoto ng taong bayan at tila nagtatanong at nang hamon pa na ayon pa sa kanya ay nasaan raw ang mga flood control sa Davao City at gusto niya raw itong paimbestigahan. Dapat Ano yung paiimbestigahan niya? Bakit hindi na lang yung sarili niya yung paimbestigahan niya? Ayan o, pinakita na pagkaganda-ganda ng flood control dyan sa Davao. Ano po bang dapat niyang sabihin? Diba? Ano po bang dapat niyang paimbestigahan? Alam niyo, yan si Pastor, yan si Pastor. Ayoko talagang tawagin kang congressman eh. Diba? Kasi gusto ko maisip mo sa sarili mo na pastor ka, bakit ka nagkakaganyan? Diba? Bawal manghamak ng tao, tanda. Bawal maghinala sa tao. Eto si Pastor talaga. ba siyang tawaging congressman kung hindi siya nanalo? Nilinaw ni Davao City Tama. Isa pa yan sa buta sa'yo. Hindi naman talaga ikaw yung nanalo. Hindi ikaw yung binoto pero nakabalik ka dyan sa kongreso. O sino lang naman ang nagpabalik sa'yo? Diba? Comelec. Pero sa taong bayan, hindi kanila binoto. Pero tutusin, nakakahiya nga yun eh. Kasi kung tutuusin,
nanalo ka lang bilang congressman dahil sa Comelec. Hindi ka nanalo bilang congressman na binoto ng tao. 'Di ba? Kasi ang sarap maupo, ang sarap manilbihan kung mismong tao ang nagpaupo sa iyo. Pero kung Comelec lang ang nagpaupo sa iyo, baliwala 'yan. 'Di ba? First District Representative Paulo Duterte na lahat ng proyekto sa kanyang distrito ay maayos na naipatupad at kumpleto, lalo na ang mga flood control projects nung panahon ng administrasyon ng kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng hamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante kay Mayor Baste Duterte na alamin ang pondong nakalaan sa flood control project sa Davao City. Ayon kay Paulo, maayos ang implementasyon ng lahat ng pondo at proyekto. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala ding mga ghost project dito, aniya. Dagdag pa niya, humiling siya ng opisyal na datos at halaga ng mga proyekto sa DPWH District at Regional Offices upang maibigay kay Abante. Kung gusto niya talagang malaman ang eksaktong datos, iniutos ko na magbigay ng opisyal na impormasyon ang DPWH District at Regional Offices, ani Paulo. Mariin ding sinabi na bawat Dabawenyo ay pwede ring humingi ng datos mula sa DPWH. O, kita mo, bawat Dabawenyo, binibigyan ng pahintulot, no? Para talagang ipinapakita na, para makita na malinis, walang kaproblema at hindi kinurakot ang flood control dyan. Di ba? Kasi makikita mo naman, ayan, sa itsura pa lang eh. Sa itsura pa lang, hindi itinipid. Hindi katulad ng iba, di ba? Iba, gawa lang ata sa toothpick. Hinikayat din si Abante na huwag ikumpara ang baha sa Davao at tiniyak na bawat piso ng pondo ay naipatupad ng tama. Kung may baha man dito, humuhupa din agad, hindi tulad ng swimming pool nyo sa lugar Sa nyo. totoo lang, ang baha talaga, hindi naman mawawala yan sa mga lugar. Hindi mawawala yan. Kasama na sa buhay ng tao yan. Ang usapan lang dito, hindi naman yung baha na yung tao nalulunod na. Yun ang problema ron. At saka laging baha, talagang kahit hupa na yung baha, baha pa rin. Tama naman yung sinabi ni Congressman Pulong. Nagbabaha man dyan, isumuhupa din dahil wala naman talagang hindi naman mawawala ang baha eh. Magkakaroon at magkakaroon, pero wag naman talaga yung swimming pool. Diba? Kasi kung magbabaha, natural na yung aabot sa binti mo, natural na yun. Kapag malakas ang bagyo, may nasirang mga gaharang, natural yun. Pero yung sasabihin mo na paaabutin mong swimming pool, katulad nung nakaraang taon, halos pwede ka nang mag-resort, magpatayo ng resort sa bahay mo, tapos yung mga bangka, nakabangka na yung kalsada mo, yung lugar mo. Yun ang ano eh. Diba? Yun ang masama doon. Pero yung ganyan, nasasabihin na, ba't binabaha pa rin yun? Natural yan. Lahat naman ng lugar, babain kahit may flood control na yan eh. Diba? Babain yan, pero hindi ganun katindi. Kasi kahit paano napigilan. Diba? Kasi baka ang gusto ni pastor, no? Abante. Kasi baka gusto ni pastor, kailangan makita kung walang baha yung lugar mo. Hindi pwede yung ganun. Kung gusto mong walang baha yung lugar ni Congressman Pulong, di dapat magpatayo siya ng flood control hanggang, yung taas hanggang langit. Diba? Dagdag niya, hindi rin nakalimutan ang kontrobersya kay Abante tungkol sa kanyang posisyon sa Kongreso. Dapat bang tawagin siyang congressman kung hindi siya nanalo sa boto sa kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang dapat tawagin, hindi congressman. At alam ko na yan ang sinasabi ko, pastor ang dapat itawag sa'yo. Sa akin naman, hindi ko naman sinasabing pastor siya para maalala niyang pastor siya na hindi siya dapat ganyan. Hindi dapat ganyan ang pag-uugali ng isang pastor. kayo ng mga Makabayan Black para sa inyong talent fee bilang tilapdog sa inyong amo sa Congress. Maaari ninyong i-account iyon para sa transparency, ani Paulo. Sa huli, iginiit ni Paulo na imbis na question ninyo ang development projects na pinagkikinabangan ng mga Dabawenyo, mas makabubuti siguro kay Abante na sagutin ang kanyang sarili questionabling posisyon sa Congress. Well, dagdag pahayag pa ng apo ni Duterte. Hindi niya sasagutin yung sarili niya, nakapwesto na siya dyan.
Minsan lang yan. Pero sana sa susunod na eleksyon, manalo ka na sana sa boto ng tao. Yeah. Si Lance Duterte, Benny Abante. Nandito ang ebidensya ng mga project ni Kong Pulong sa DPWH Davao City District Engineering Office na implemented at completed. Matibay, di kalidad at walang gumuho. Maraming proyekto pa ang ginawa at pilit na tinatapos pero ginigipit at ayaw bigyan ng pondo. Kung nakaranas man ng pagbaha ang syudad namin, mabilis lang humupa at di umaabot hanggang leeg. Malinis yun. ang tubig baha, walang lumalangoy na basura. Mga Yun. Dabawenyos ang magpapatunay, di ang isang kagaya mo. Yun ang maganda ron. Nagbabahaman, hindi umaabot ng leeg at saka walang basura. Dito, lagpas tao na, puro basura pa. Yun ang matindi ron. Diba? Bago ka dumaldal, ipaliwanag mo muna na natalo ka nung eleksyon pero nakapwesto ka pa rin. Mahiya ka naman sa mga taong bumoto sa kalaban mo at mas pinili siya kaysa sa'yo. Unquote. Samantala, narito ang leakage audio na di umano'y tinatago ni Benny Abante na muling umaalingasaw sa publiko. Na ayon pa sa leakage audio, ay nabisto si Benny Abante na takot raw makabalik ka mga Duterte dahil magpasa hanggang ngayon. Sa kabila ng pangbabatikos sa mga Duterte, ay nangunguna pa rin ang Vice President na si Sara Duterte na ayon pa sa kanya na baka raw makabalik ka mga Duterte at baka raw mabalikan siya nito. Kita mo, lumalabas talaga sa bibig nila kung ano ang totoo. Kaya talaga gusto nilang matanggal ang mga Duterte. Yun naman talaga ang totoo yung mabalikan sila. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan. No? Kita nyo ha? Ang linaw ng sagot. Iyari ako. Kasi ayaw niya rin tumigil Pinapakita na nga yung mga ebidensya na maayos naman yung pamamalakad ng Duterte pero ginagawa niya ng mali. Ayaw niyang tumigil. Malapit na ang 2028. Bahala ka. Paano kung malapit na ang 2028? Manahimik ka na, sir. Kasi pinapakita naman na tama naman yung ginagawa ng mga Duterte. Tao na mismo ang nagpapatunay. Bakit ba kailangan na ipitin mo pa rin yung mga Duterte? Diba? Alam nyo naman na may posibilidad na maging presidente si VP Sara. Lalong-lalo na malapit na yung 2028, di ba? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. Pero hindi pa rin natin alam kung babalikan siya o papansin pa siya ni VP Sara. 'Di ba? Kasi nga si PRRD, kung maaalala natin, is hindi niya naman pinansin yung mga taong bumabatikos sa kanya. Dahil karapatan nila 'yon. Swerte na lang ni Abante kapag pinagwalang bahala na lang ni VP Sara yung mga pinaggagawa nila. 'Di ba? Pero yung talagang gumawa sa mga Duterte ng matindi, na matinding kasalanan, malamang yun ang talagang managot. Yung talagang may kasalanan talaga at hindi dumaan sa mga legal na proseso yung mga pinagagagawa, lalo na kay PRRD, yun. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to Ibig sabihin, she's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung Pag Abante, wag mo muna i-judge yung sarili mo na yari ka. Kasi baka mamaya pag walang bahala ka lang, di ba? Parang, wag na natin pansinin. Parang ganun, baka sabihin ni BP Sara, di ba? Makas uli mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh, yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan, natungayan din natin si Abante. Nagsalita siya talaga. Nayari siya. Naging presidente si BP Sara.
Ay, nako, ayaw kasi tumigil. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.